how do we end the year right, and how do we approach the new year motivated and excited. Sino po excited na matatapos na ang 2023 at darating na ang 2024? Alam niyo, I realize ako ay 42 years na sumasalubog sa bagong taon. So maraming pinanganak po. Kaya ilan taon na kayo sumasalubog sa bagong taon? And we're going also to realize na kung ilang taon ka na sumasalubog sa bagong taon, ay ilang taon ka na di gumagawa ng mga New Year's resolution. Of course, yung mga baby ka pa, wala ka pang alam doon. Kung nagkaisip na kayo, every New Year, when New Year is coming, lagi kayong gumagawa, umiisip, at sa puso, sa isip ninyo, pag hindi mo kayo magsulat. Meron kayong mga iniisip na, itong gagawin ko, ito ang gusto kong mangyari sa bagong taon. Tama? Tama po ba? May mga naisip ka. Next year, mas ayusin ko na, mas gagalingan ko na, basta ang dami. Mag-iipon ako, gusto ko na mamuhay ng malusog, hindi na ako iinom, hindi na ako mag-yosi, mag-bake na lang, so marami kayo naisip. Tama? Hindi na ako masyado naging magastos. Ano yung New Year's resolution? Sa mga mag-asawa naman, hindi ko natutungan yung asawa ko, may mas malambing na ako sa kanya, may mas maalahan ako sa kanya. So we have this tendency that every New Year, when New Year is coming, you have the tendency to be a better person. Amen? Taon-taon na lang yan. Pero, only to find out that when the New Year comes, wala namang nangyari. Hindi naman natin natutupad na ating mga resolution. Amen? So, yun po ang message ko this morning. Paano ba natin iiwan ang 2023 na maayos at paano natin sinubungin ang 2024 ng mas maayos? Amen? Sabi nga, when you start right, you will always end up right. Tama po ba? So, today, ay gusto kong tandaan yung tatlong salita lang po para hindi nyo makalimutan when you approach the new year. Sabi nyo nga po, forget, learn, and look. So this is the message of the Lord for the new year coming. Forget the past, learn from it, and look to the future. Amen. Tatlong salita lang po. So that we will have this simple guide. Paano ba sasalubungin ang bagong taon? Mahirap yan kung marami ka bang hindi nakakalimutan sa iyong nakaraan. Amen? So forget the past, learn from it, and look at the future. Amen? Of course, this whole 2023, hindi naman lahat naging maganda. Marami din pangit na nangyari sa buhay natin. Amen? Marami din mapapait, masasaklap, mga hindi maganda mga karanasan na nagbigay sa atin ng masasamang memories. At sabi ng message this morning, forget about it. Kalimutan mo lahat ng pangit na nakaraan sa taong ito, sa nagdaang taong 2023. But huwag mo lang pa sa kalimutan. Kapatid, huwag mo lang pa sa kalimutan. Learn from those memories. Matuto. Amen? Kunin natin lahat ng lessons from those mistakes. Kung nagkamali ka, kung, alam niyo, ang hirap kasi sa lubungin na bagong taon, kung lagi ka nakadikit sa lumang taon, parang pag-move on lang yan sa pag-ibig. Hindi ka makapag-move on kung yung ex mo pa din yung nakikita mo sa bago mo. Amen? Ganun din yun. When you want to approach the new year 2024 right, and gusto mo maging mas maayos, kalimutan nyo lahat ng failures ninyo sa 2023. Ang lahat ng kapalpakan natin sa taong ito, kalimutan na natin. Dahil hindi na natin maibabalik yun. Mahirap sa lubungin na bagong taon kung lagi ka nakatingin sa lumang taong ito, sa palipas na ito na taon. Halimbawa, sana hindi ko na lang siya nakilala. Paano ka makakapag-move on yan? Tapos na, nakilala mo na nga, nagkasakita na nga, may nangyari na lang hindi maganda sa relasyon. Dami-dami pwedeng nangyari. What else? Sana hindi ako bumili ng napakamahal na sapatos. Sana may ipon pa ako. Tapos na, nabili mo na yun. Suotin mo na lang. Ipang-basketball mo. Alam niyo po yun? Marami sa atin laging tumitingin dito sa mga maling decisions natin in the past.
that holds you also into your past. Kaya hindi ka makapag-move on sa bagong yugto kasi lagi mo iniisip, sana hindi ko ito ginawa. Ay, nagawa mo na nga eh. Tama? Nagawa mo na. Nangyari na. Wala kang magagawa para hilahin yung panahon para hindi mo magawa yung bagay na nagawa mo na. So, what is the right thing to do? Forget. Kalimutan mo na lang. Then learn from those mistakes. Matuto ka na lang. Ay, sa susunod, hindi na ako basta bibili ng mga mamahalin ganyan. Para nakakapag-ipon-ipon man lang ako. Sana, meron na akong nabiling ganito. Mas importante. Yan nangyari na. Nagawa mo na, hindi ba? Sana hindi ako bumili ng ganito kamahal ng sapatos. 1.8 ba yan? Sana, meron na akong nairegalo kay mama isang sakong bigas. Diba? So, marami tayong sana. Ang dami natin sana, pero totoo po, yung sana na yun, hindi na pwedeng ibalik. Kailangan na lang natin tanggapin na nagkamali tayo. Amen? May nagawa tayo hindi tama. So, kalimutan, pero huwag kalimutan yung lesson. Kalimutan yung mga pangit na nakaraan sa taong ito, iwanan na sa 2023, pero huwag naman kalimutan yung leksyon para hindi na maulit sa 2024. Para papasok na bagong taon, marami ka ng gabay. Ay, ganito ako nung nakaraan taon, napakawaldas ko sa pera, kaya wala akong naiipon. So this coming 2024, okay na yun. Naging waldas ako sa 2023. This 2024, sisimulan ko January pala mag-iipon na ako. Tignan ninyo, tuwing Pasko, sino dito ang namumroblema sa dami ng mapapaskuhan? Isa na kami doon. Sino dito ang hirap na hirap at kulang na lang ibaon ang sarili sa lupa? Pag darating ang 25 o 24 ng gabi at kinabukasan ay 25 na kulang na lang ay magbukay ng lupa na kasis siya at tatabunan niya ang sarili at takpan niya muna for 2 days. Kasi gusto niya magtakbo sa napakaraming namamas ko. O hindi mo ba, every year, yan ang ating sana. Sana nag-ipon ako sa ng January, palima-lima, pasampu-sampu, pa-20-20. Tama? Para pagdating ng Pasko, ang lahat ng mga mamamas ko, meron pa lang ako may aabot na 20. Hindi sana ako maghuhukay ng lupa. Amen? So marami sa atin na ganyan, puro sana, pero hindi natin nakikita yung lesson learned from those sana. Amen? Marami sa atin ang ganyan. Kaya pagdating ng 2024, yan pa rin ang mga regret mo pagdating ng Paskong darating. Sana nag-ipon ako. Tama po ba? Lagi ganyan ng mga tao. Marami tayong mga sana, but we don't learn from those sana. Hindi tayo nakikinig sa mga pagkakamali natin. Hindi natin tinitignan. Nag-fail yung relationship mo 2023. So what to do para hindi na mag-fail ngayong 2024? Ayusin. Maging mas faithful. Maging mas honest. Tama? Tama po ba? Yan ang naman ang kinahiwalay ng mga magjojowa, ng mga magkakarelasyon. Hindi tapat. Tapos, siyempre, pag hindi tapat, sinungaling. So, pag hindi tapat at sinungaling tayo sa ating karelasyon, expect more breakups in the future. Taon-taon lang yan. Masisira ang mga relasyon. So, forget what was already happened, tapos na yan, but learn from those happenings. Makinig doon sa mga leksyon ng mga pagkakamali nyo para hindi na maulit sa mga bagong taong darating. So, bukas, mamaya, bagong taon na. Hindi po ba? So, try to recollect all of your mistakes, all of your failures this 2023. Just try to recollect, but forget all about it. Kalimutan mo na lahat yan dahil hindi mo na maipapalik. Pero huwag kalimutan yung mga lesson na pwedeng mapulot. Amen? Pulutin ang lahat ng leksyon para next year, hindi ka na magbabanggit na sana nag-ipon-ipon ako. Sana, dami nating sana. Amen? So, forget, learn, and look at the future. Look to the future. Anong sabi ng Bible? Jeremiah 29:11. Huwag niyong kalilimutan to para yung future ninyo secure. Hindi kayo nag-iisip what will happen ba? Ano kaya mangyayari sa future ko? Next year, ano kaya? Sino kaya? Makakasama ko. Dami natin mga questions hanging in our minds.
Pero hindi mo kasi sinusuri ang salita ng Diyos. Jeremiah 29:11, napaka-secure na future mo. Sabi ko sa katabi mo, secure na secure. Mas secure pa sa security bank yung future ninyo. Why? Ano sabi ng Jeremiah 29:11? For I know my plans for you, sabi ng Bible, plans to prosper you and not to harm you, but plans to give you a hope and a future. Sabi mo sa katabi mo, grabe, secure ka. Diba? So, ano pang dahilan para mag-isip, tayo na mag-isip, paano kaya bukas? Ano kaya mangyayari sa akin sa mga susunod na panahon? Kung insecurity, hindi mo alam ang salita ng Diyos, napakalinaw na sinabi ng Biblia. Your future is already secure in the Lord. Hindi mo lang hinahawakan yung mga pangako ng Diyos. Amen? Hindi establish yung salita ng Diyos sa puso mo. Kaya yung bukas sa iyo ay malaking isang tanong pa din hanggang ngayon. What will happen to me in my mature age? Ano kaya mangyari sa buhay ko? After I graduate, makapagtrabaho ba ako? Maraming tanong ng mga kabataan ngayon. But ang salita ng Diyos, matagal nang sinabi, establish na yung plan ng Diyos. For I know my plans for you. Kaya ako po, whenever I shake with my dreams, minsan nasi-shake tayo sa mga pangarap natin eh. Yung mga problema tayo dumadating. Binabalik ako lang to, Jeremiah 29:11. For I know my plans for you, says the Lord. Hindi mo na sinungaling yung nagsalita. Si Lord ay kung anong sinabi ay ginagawa. I know my plans for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, but plans to give you a hope and a future. Kaya kung na kay Kristo ka na, secure na. Amen? Kung nasa Panginoon ka na, secure na. Secure na ang ating future. So what the Bible tells us about letting go of the past and looking to the future, as sabi na Isaiah 43:18-19, listen to His word, forget the former things. So kalimutan na yung former things. Kalimutan na yung mga nakaraang bagay. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Sabi, hindi nyo ba nakikita ito? May ginagawa akong mga bagong bagay. Kaya hindi mo nakikita kasi nakatingin ka sa past. Marami dito ang ganyan. Hindi makita-kita ang mga bagong ginagawa ng Diyos kasi nakatingin sa likuran. Lagi nakatingin doon sa nangyaring nakaraan. Na ang tagal-tagal na. Tapos na. At kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mong tumbling, hindi mo na naibabalik yung 2022 na nasaktan ka, yung 2021 na niloko ka, ano ba? Sige, just recall everything that had happened in your past. Wala na namang gagawa eh. Nangyari na. So, ang pinakamagandang bagay, sabi ni Isaiah, Prophet Isaiah, forget the former things. Yan ang pinaka-best solution. Sabi nga ng isang kasabihan na nabasa ko sa Facebook na hindi ako makahinga sa nakatawa. Gusto niyo maging masaya? Sino gusto maging masaya? Gusto niyo maging masaya? Ano yung pinakamagandang gawin? Huwag kayong malungkot. Diba? Isa ng mga payo sa buhay na practical naman talaga pala. Gusto mo maging masaya, hindi mo ka malungkot. Tama? So ito sabi na Isaiah, forget the former things. Hirap na hirap ka. Ang dami mong iniisip kasi hindi mo makalimutan yung past mo. Lalo na yung mga nagawa mong mali. Paulit-ulit mong nililito yan. Do not dwell on the past, sabi na Isaiah. I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? May ginagawa ang Diyos araw-araw. God is a God of doing new things. Ang Diyos po natin, hindi kasi natin naiintindihan ng Diyos kasi hindi natin siya nakikita eh. Hindi nga natin siya, wala tayong vision sa Kanya. Pero nakikita natin that everyday God is doing a new thing. Alam niyo kung isa-isa ko sa inyo ang mga ginawang bago na Diyos sa buhay namin this year, just this year, hindi ko kayang bilangin. Ang daming ginawang bago ng Diyos sa buhay namin. Particular sa buhay namin mag-asawa. At ito sa church natin, mag-abang-abang lang kayo. Maraming gagawin ng Diyos sa taong 2024. By the month of March, makikita ninyo ang bagong gagawin ng Diyos. So God is always doing a new thing. But you did not perceive it. Sabi ni Prophet Isaiah, kaya hindi mo nakikita yung mga bagong bagay na ginagawa ng Diyos because you keep looking at your past. Lagi kang nakalingaw sa likod. Yung pag may ginagawa na ang Diyos na ang ganda-ganda.
May pinapakita na ang Diyos sa mga bagong bagay sa'yo, pero you always look at the past. Kasi sakit noon. Kasi nagkamali ako noon. Tindan niyo po? Kasi inaapi ako ng pamilya ko. Kasi ang dami kong mga pains. Yeah. So, you will not perceive what God is doing this year. Even this 2024, God will do big things in your life. Ang dami ba sa gawin ng Diyos? Ang dami pa gawin ng Diyos. But you keep looking at your 2023. Hindi na ako mag-church kasi sakta na ako dun sa breakup namin ng girlfriend ko. Right? So when you, kapag ganyan ang pananaw natin, you always look at your past. You cannot forget your past. So, kalimutan niyo po yung mga nakaraan. Yung lang lesson ang paunin-unin. At sabi, look to your future. Sabi ng Bible, Philippians 3:13 to 14. Brothers and sisters, I do not consider myself yet have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Tignan niyo sabi ni Paul, I press on toward the goal to win the prize which was God has called heavenward in Christ Jesus. Si Paul, kaya lagi nagtatagumpay kahit ang daming nangyari mga hindi magaganda sa buhay, hanggang sa nakulong na nga siya, hanggang sa nakuntog na siya, diba? Ang daming mga hindi magaganda experience ni Paul in sharing the gospel. Pero bakit siya nagpapatuloy? Sabi niya, I press on toward the goal. Lagi lang siya nakatingin sa future. Nakatingin siya dun sa goal. Yun ang vision ni Paul. Hindi siya nag-distract nung nakulong ako. Ang dami kong mga nangyaring kapalpakan sa buhay ko. Pumatay ako ng marami. Si Paul po is a martyr. He is a massive martyr of Jewish religion. Siya ay maraming pinatay ng mga follower ni Christ. Marami siyang inusin. Kung tutuusin, kung titignan niyo yung past na yun, hindi siya nakapag-serve kay Jesus. Amen? Kung titignan natin yung mga past natin, the same with us, kung titignan ko yung nakaraan ko, hindi ako pwede tumayo dito, nakakaya akong nilalang. Hindi ako pwede magsalita ng mga bagay patutol sa Diyos. If I will continue and keep looking at my past, kung lagi ako nakatingin doon, si Paolo marumi, si Paolo sinungaling, ano ba, lahat ng kasamaan, ginagawa ko na siguro nung bata pa ako. Maraming mga pagsukay sa Diyos. Kung titignan ko yun, hindi ako makakapag-serve kay Jesus. Kasi nahihiya ako. Lord, hindi pwede. Lord, kasi ang sama-sama ko. Ang tingin ko, Lord. Di ba? Pero sabi niyo, just keep press on toward the goal to win the prize, sabi ni Paul, for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So marami po sa atin ay ganito ang kalagayan. We cannot serve God because we always keep looking at our past. At kung titignan natin yung mga nakaraan natin, wala ditong nakaraan na maliwanag, lahat madilim. Amen? Lahat marumi, lahat masama. Sabi ng Bible, Romans 3:10, for no one is righteous. Walang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos kahit isa. Kaya, wala naman ang pag-serve pag lagi tayo nakatingin sa past. Proverbs 4:25 to 27. Let your eyes look directly forward and your gaze be straight before you. Ang sabi ng Proverbs, laging dapat diretso ang tingin. Ponder the path of your feet, then all your ways will be sure. Pinapunin niyo to. Do not swerve to the right or to the left. Turn your foot away from evil. So ito ang payo sa atin ng Biblia para ang pagsalubong natin sa bagong taon maging maayos. Do not swerve. Tumingin lang tayo directly forward. Kung ano yung pinagagawa ng Diyos ayon sa kanyang mga salita, let's just keep looking at those directions. Yun lang ang tingnan natin. Do not swerve, sabi ng Bible. Do not swerve to the right or to the left. Turn your foot from evil. Alisin ang mga panyapak sa landas ng kasamaan. Pag tayo nag-swerve, alam na natin, this is the way that God is showing us. Ito yung sinasabi ng Diyos, anak, ito yung path na gusto kong lakaran mo. Ito yung path ng kabanalan. Ito yung path ng katuwiran ng Diyos. Amen? Ito yung path ng pag-ibig ng Diyos. Pero ikaw, pinipili mo mag-swerve sa right, pinipili mo mag-swerve sa left. Ibig sabihin nun, yung kasamaan mas pinipili natin. We will not win. Hindi talaga tayo mananalo.
At lagi tayong maiiwan doon sa past. Kaya ano mangyari sa atin? Nag-stagnate yung faith natin. Hindi nag-grow. Kaya taon-taon na lang, ang marinig mo sa mga ganitong Kristiyano, sana. Amen? Sana nag-aral ako ng salita ng Diyos. Sana sinunod ko yung payo ng nanay ko. Yan, puro ganyan. Sana hindi mo na ako nag-asawa. Wala na yung nag-asawa ka na. Kalimutan mo na yun. Ayusin mo na lang. Amen? Maraming sa atin na ganyan. Puro sana. Every year, puro sana ako rininig mo. Instead of sana, walang magsasabi ng, o bihira yung nagsasabi ng, salamat, Lord. Kasi kahit nagkamali ako, itinuwid mo pa rin yung landas ko. So this coming New Year, mas masasalubo po natin ang bagong taon na mas maayos if we forget the past, learn from those mistakes, and look straightly to the future. Tingnan lang natin yung gustong ipagawa ng Panginoon sa atin. Do not swerve. Sabi niyo ako sa katabi niyo, do not swerve. Alam niyo swerving? Alam niyo ba sa kali, pag nagsuswerve kayo, pwede kayo mamatay. Ito alam ito ng mga driver. Kaya doon sa mga bababasa niyo sa mga do not swerve. Lalo sa highway. Kasi pag nasa straight line ka lang, doon ka lang tumakbo. Hindi ka delikado. Pero pag gano'n ka, nagsuswerve ka, right, left, pero mabilis sa kanan, patay ka. Kaya yung swerving, nakapamatayan. Ganon din sa faith. Ganon din sa ating Panginoon. If we know the path that the Lord is wanting us to walk, alam na natin, ito yung straight path. Pinakita ng Diyos, ayos ka niya mga salita. Pero ikaw, tigas sa ulo mo, nagsuswerve ka. Ay, gawa mo na ako ng kalaswaan. Gawa mo na ako ng kahalayan. Dito muna ako, mas dito sa mundo. Swerving yung tawag ko. You swerve to the left, you swerve to the right. Ano nangyari sa'yo? One day, makikita mo patay ka na. Physically alive, but spiritually dead. Wala nang conviction. Ibig sabihin, hindi na nakukonsensya kapag gumagawa ng mga kasamaan. Dahil patay ka na nun. Buhay ang pisikal, buhay ang laman, patay ang kaluluwa. Amen? Dating sumasamba sa Diyos, hindi na pala samba sa Diyos. Dating may pakialam sa mga gawain ng Diyos, parang pakialam sa gawain ng Diyos. Dating nagmamahal sa mga salita ng Diyos, sa Biblia, binabasa, sinusunod, wala nang kapakipakil sa Biblia. Patay ka na nun, kapatid. Kung ganyan ang kalagayan mo, patay ka na sa spiritual life. Buhay ang laman, pero patay na ang spiritual life. Wala na. Kasi nagsuswerve. You keep swerving to the left and to the right. Ito yung part diretsyo lang pinagagawa ng Lord. You know what the Word said. Alam mo na, kalooban ng Diyos. Pero matigas ang ulo natin, we swerve. And we eventually die. Namamatay ang maraming Kristiyano ngayon. Mas pili-pili kasi muna, sabi nila, babalik na lang ako. Paano pag namatay ka na? Paano ka pa makabalik? Amen? Maraming ganyan. Bata pa naman ako. Magpapakahalay muna ako. Then one day, pag medyo matanda na ako, babalik na ako kay Lord. Are you sure? Paano kung namatay ka na hindi ka nasa landas ng pagsisisi? Walang assurance na makakabalik ka. Paano kung biglang ginawa ang buhay mo na ikaw ay nandoon sa pamumuhay sa laman at sa kahalayan at sa kalasan? Kung ano ang kasalanan sa mundo? How can you say that you can return to the Lord? Walang ganun. Dahil ang buhay ay biglang nawawala ayon sa plano ng Diyos. Kaya ang mahalaga that you keep your path straight. Dapat diretsyo lang. Pag nagdadrive ka ng buhay mo, diretsyo lang ako, Lord. Maraming temptation sa kaliwa, maraming tukso sa kanan, pero diretsyo lang ako, Lord. Kasi gusto mong mabuhay. Amen? So this New Year, yan po ang gusto kong iwan sa inyo. Ang sabi ng Hebrews 12:1, therefore, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Marami kasing witnesses, there's a cloud of witnesses surrounding us. Kaya dapat this New Year, alisin natin ang lahat ng weight ng sin. Kaya marami sa atin hindi effective sa gawain ng Diyos. Ito may mga New Year's resolution pa. Narinig ko, sana Lord, this year, maging active na surveyor na ako, Lord. Sana Lord. Pero I realize, pag binabasa ko yung mga
namin, everybody's birthday, prayer request, taon-taon yung mga nagsusulat mo. Hindi na natapos yun. Sana Lord, maging magandang patutuo na ako this year. But then, the following year, sana Lord, maging magandang witness na ako ni Christ. Puro mo. Ano ibig sabihin nun? Puro sana. Pero hindi siya natuto. Ibig sabihin, hindi niya inilagaan yung kanyang patutuo. Kaya taon-taon yun lang sana niya. Lord, I pray, mapaakay na ako ng kaluluwa. 10 years yun ang prayer request. Hanggang sa namatay na walang naakay. Bakit? Kasi hindi niya binabasa, hindi niya isinasa puso ang salita ng ating Panginoon. Sabi, we are surrounded with cloud of witnesses. Tandaan po ninyo ito. Whatever you said, whatever you do, makatingin ang ating mga mata. At nakasalalay sa ating mga ginagawa at sinasabi, minsan ang ikaliligtas nila. Kaya we have to be very, very careful this new year. So yes, tanggapin na natin. Naging tayo this year. Marami tayong mga nasabing hindi maganda tayo. Kapit-bahay mo, hindi na iniwala sa Diyos because of your attitude. But learn from those mistakes and try to correct it in the coming year. I-correct mo na lang sa bagong taon, Lord. Iingatan ko na yung labi ko, yung tina ko. Iingatan ko na this year, hindi ako basta-basta magsasalita. Because sabi your word says, I am surrounded with cloud of witnesses. Grabe yan. Ang daming witnesses na nakatingin sa atin. So lahat ng ginagawa natin, sinusuri nila, ina-analyze nila. Ay, Kristiyano ba yun? Ay, born again ba yun? Ba't umiinom-inom? Ba't nakikita ko doon sa barangay? Talaga naman. So there's a cloud of witnesses. Ang dami-dami nila nakatingin sila sa atin. And last verse po that I want to share with you para sa New Year, meron tayong mga gabay. Isaiah 41:10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. So sabi ng Lord, huwag matakot. Huwag punuin ng takot sa pagsalubong sa bagong taon. Sabi nga ng Bible, ulitin ko lang, for I know my plans for you. Secure. So kung ano natin kinarang problema sa mundo, sa family natin, huwag kang tumingin doon. Huwag matignan yun because your future is already secure. Hindi naman pinangako ng Diyos ang problem-free life. Ang pinangako lang niya, hindi niya tayo iiwanan. Sa gitna ng mga problema at suliranin, ang magandang pangako ng Diyos, nandun siya, kasama natin siya. Pero hindi niya ipinangako, wala kang mababasa sa Biblia that God promised a problem-free life. Walang ganun verse sa Bible na kapag nakikristo ka na, kaya na ang buhay, masaya na daw araw-araw, wala nang mga problema. Walang ganun verse kasi tumalinan yun. In fact, kapag nakilala mo si Kristo, mas madami yung pagsubok. Kasi pupuruhin yung faith natin. Andiyan ang atake ng kaaway para subukin talaga kung tayo tunay na mananampalataya at ipapahin tulad naman ng Diyos katulad na nangyari kay Job. Right? So Job was a righteous man, but God allowed his servant to be tested by the devil. Pinahintulutan ng Diyos. Mas matindi pa mga pagsubok kinaranasan ni Job. Hindi pa natin na-experience yun. Yung mamatay niya ng lahat ng anak at asawa at mawala ng lahat ng kabuhayan, hindi pa natin na-experience yun. But God did. Naranasan ni Job yan para lang subukin ang faith niya. So this year po, ulitin ko, forget, learn, and look to the future. Amen? Forget your past, learn from those past, and look to the future. Lagi mong tingnan, God has a better plan. Has a better future for me. Maganda ang future na naghihintay sa akin. And this year, who knows? Diba? Magugulat kayo. Alam niyo ba, our God is a God of surprise. Ako, may mga glimpse na ako, may mga hint na ako na mga surprise ng Diyos sa amin. Sa atin this year, medyo na-advance na sa akin yung ilang surprise. Hindi siyempre pwedeng i-spoil. Kasi baka sabihin naman ni brother, spoiler ako eh. Meron na mga na-advance na hint sa akin na may surprise ang malaki ang Diyos sa church natin this coming first quarter of the year. Naniniwala po ako that God is a God of surprise. Hindi si Lord, alam niyo pa nag-bless si Lord, hindi siya yung parang hindi na makapigil. Siya hindi yung gano'n. Ang tao kasi gano'n eh. Huwag yung sasabihin ha, para ng mga bata. Huwag yung sasabihin, nandito na si Jen. Sinabi na lang sa akin.
Si Jen kasi galing sa Pasig, dumating kagabi. So, surpresahin doon ni Jen yung church natin that she will celebrate New Year sa San Pablo. Kaya sabi ng mga bata ito, huwag siya sabihin na, kuya po, nandiyan na si Angie, huwag siya sabihin, gusto niyo naman sa akin. Mga spoiler, di ba? Alam niyo, ang Diyos hindi ganun, gugulatin kayo ng Diyos. Si Lord nang gugulat when God bless His people, hindi niya sinasabi yung gagawin niya. Kaya nga magugulat kami sa, di ba, at the middle of your sin, bigla kang biglas ng Lord. Sino yung nakaranas na ganyan? Nasa gitna siya ng kasalanan, bigla sa pinagpala ng Diyos. Nakaranas ako niyan. Nagulat ako sa ko lang. Alam mo, hindi ko matanggap yung blessing. Kasi at the middle of sinning, nandun ka sa gitna ng sin, nandun ka sa gitna ng pagsuway, bigla kang sinurpresa ng Diyos. I will bless you. Grabe ang Diyos. Di ba? Hindi mo tuloy makain, hindi mo tanggap yung biyaya. Ngayon, hindi mo galing kay Satanas, galing talaga. Kasi sinasabi ng iba, ay, siguro galing kay Satan to kasi nasa gitna ako ng sin. Hindi ba nun? Galing pa rin sa Diyos yun. Kasi ang Diyos nang gugulat. At ang Diyos, kung gusto ka niya pagpalain, kahit hindi ka perfect, i-bless ka. Amen? Kahit marami ka pang kahinaan, kung gusto ka niya i-bless yung family mo, i-bless pa rin niya. Ganun ang Diyos. Hindi malapit ang Diyos. Kaya nakaka-convict sa part natin. Kasi nasa kita na nakasalanan, bigla kang sinabuyan ng blessing ng Diyos. Hindi mo tuloy maintindihan parang binuhusan ng malamig. Lord, ano ba to? Nandito ba ako sa yung act of sinning, kagagawa mo lang, biglang may dumating na pagpapala. How much more when His people are doing the right thing? Paano naman kaya kung tayo gumagawa ng tama, hindi ba napakasaya? Nakapagpinagpala tayo ng Diyos, nandun tayo sa gitna ng pagsunod sa Kanya. Nandun tayo sa gitna ng pagsamba. Amen? Kaya kayo po mga kapatid, I will not try to convince you, pero this year, God is a God of surprises. Baka biglang magkaasawa sa inyo, yung matagal-tagal na gusto magkaasawa. Who knows? Diba? O dito, biglang may ginulat si Lord. After so many years of praying, biglang natulatin yung nanay niya from abroad. And for good, hindi na babalik sa abroad. Diba? Yan ang mga pagbagulat ng Diyos. Magugulat ka na lang. Kasi prayer request ko lang yan eh. Lord, sana all kayo mami, pagsasabitan ng middle school, sana Lord si mami to. Hindi kapit-bahay namin na nagsasabi sa akin, diba? So, ngayon, ginulat sila ng Lord. Si anak si Jeriel, ngayon, ginulat sila ng Lord. Dito nag-Christmas yung mami niya, at sabi ng mami niya, anak, hindi na ako babalik sa abroad. Diba? Sarap yan. Ang sarap sa pakaramdam ng anak, ang tagal nang hinahanap yung nanay niya. Alam niya nandun naman, pero mas malayo eh. Alam niya nandun eh, pero hindi niya maramdaman nakalayo. God is a God of surprises, mga kapatid. Tandaan niyo po ito. Hindi po kayo malungkot yung mga ganap sa buhay natin ngayon, wala na siyang ginagawa. Meron, hintay-hintay ka lang. Kami naghihintay na lang kami. Because I know God is a God of surprise. So, surprisahin ka. Kaya yung uso, di ba? Gulatin mo sila. Magugulat talaga kayo sa Diyos. Gugulatin talaga kayo ni Lord. So, this 2024, claim and declare, Lord, gugulatin mo ako sa 2024. Sabihin niyo ako sa katabi mo, gugulatin ka ng Diyos sa 2024. Yan, di ba? Gulatin mo din si Lord. Maggulatan kayo ni Lord. Gulatin mo din si Lord. Bakit? Sa paano paraan? Yung anak ko, hindi nagsiserve. Nakakagulat. Di ba yung anak ko, sumusunod sa kalooban ko, nakakagulat sa Diyos yun. Kasi alam ng Diyos tayo, lagi sumusulay, lagi kaliwa. Sabi ni Lord, tinagulat ako ng anak ko. Ay, walang abang. Gulatin niyo si Lord, walang absent sa pagsamba. Sabi ni Lord, what? Magugulat si Lord. Kasi hindi ko ma-absent. Amen? Maraming pwede tayong ipakagulat din sa Diyos. Hindi lang tayo magugulatin ng Diyos. Amen. So, alam niyo na po. So, celebrate how to end the year 2023, right? Forget the past, learn from those mistakes of the past, and always look to the future. Yung goal natin yun. Yung pinagagawa ng Diyos, yung goal natin. Amen? Let's stand. Let's pray.
Alam ko mamaya, iba sa inyo kaya pumunta dito kasi magugulat sila sa mga ninang-ninang nila. Hahabol na ang Pasko. Gugulatin din namin kayo. Kasi ang aming regalo sa inyo ay napakalaking oras. Sige, mamaya na kayo magulat. Yung mga bata dito na nagpunta, hindi sinabihan naman namin talaga sila. Sabi niya, yung mga hindi napapaskuhan ng Pasko, ay pumunta lang sa New Year. Mamaya, alas 12, pumunta na. Gugulatin kayo. Amen? Sige po tayo po ay manalangin. Pasalamat sa Diyos. O aming Diyos Ama, salamat po. Salamat nga po, mga Lord. We have reached this end of the year for 2023. And just a moment, Lord, we will see the new year 2024. Thank you, God. We thank you, Lord, sapagkat hindi lahat nabigyan ng pagkakataon na sa lubong ng bagong taon. Pero nandito kami nakatayo, malakas, malusog, punong-puno ng pagpapalang mula sa inyo, Diyos. Ang kulang na lang ay hindi kami nakakapagpasalamat ng maayos. Yung Panginoon, itong araw na ito, bago matapos na lang ang 2023, ay gusto po namin magpasalamat sa inyo ng lubos. Sapagkat mula January hanggang December, kasama ka namin. Hindi mo na kami iniwan pinabayaran. Marami kaming experience na nanasan, mga sakit, kung ano-anong mga failures, kakulangan, pagsubok. Pero nandiyan po kayo. Salamat po sa pagkasama niyo, Ama. Salamat po sa hindi niyo pag-iwan sa amin. Palagi niyo kami niyayakap, pinagpapala, minamahal, pinapatawad sa tuwing nagkakasala at lumalapit sa inyo nagsisisi sa mga kasalanan. Salamat po sa inyong mga salita na palagi nagpapaalala sa amin na kami ay para sa inyo at kayo ay para sa amin. Salamat po, Ama. Salamat po sa buong taong 2023, sa lahat ng nangyari na ganap at pinahintulutan ninyo. Sa inyo po aming papuri, sa inyo po aming pasasalamat. For all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Lahat po kami narito ngayon ay nagpapasalamat sa inyo at nagsasabi na mahal namin kayo. At kami lahat, marahil ay tinawag ninyo ayon sa inyong layunin. Kaya kami nandito, Panginoon. Sa kabila ng aming mga pagkukulang as a matter, Lord, ang mahalaga, minahal niyo kami at minamahal niyo kami. Patuloy niyo kami binibigyan ng pagkakataon magsisi, and that's enough proof that you love us. Hindi niyo po kami kinukuha sa gitna ng aming mga pamumuhay sa kasalanan sapagkat mahal niyo kami. You're giving us a chance, God, to repent from our sins. Binibigyan kami ng mahabang pagkakataon, napakalawak na pagkakataon para magsisi bago kami kunin sapagkat ayaw kami kunin kami ay nasa kasalanan ng Diyos. Because you know what will happen. We will be forever separated from your presence if we die apart from you, Lord God. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit, for your kindness, for your protection every day, for the whole year of 2023. Hindi mo nga po kami iniwan. Salamat sa protection mo sa araw-araw ng pagbiyahe ng mga anak mo, pag-travel ng mga anak mo, Panginoong Diyos. Salamat sa inyong divine protection, sa inyong divine intervention. That many times may mga nagbabadyang mga aksidente sa kalye, pero hindi mo pinahintulungan. Just embrace us with your presence. Embrace us with your blood, with your love, O God. At kaya kami nakarating sa taong ito. Kaya kami nakarating sa araw na ito, O God. The last day of 2023. We are so thankful, Lord. And so grateful, Lord, for your love. Na kami nakatuntong pa sa araw na ito. At kung papahintulutan ninyo, O Diyos, mamaya ay susubukan namin ang unang araw ng bagong taon, 2024. We are so thankful, Lord, grateful to your goodness. Wala po kayong katulad sa kabutihan, sa pag-ibig, sa katapatan sa amin. Salamat po, Panginoon, at itinataas ko po sa inyo ang inyong mga mahal na anak na sasalubong
po mamaya sa bagong taon. Amin po kahilingan ay napakasimple lamang, O Diyos. Ingatan niyo po ang lahat ng mahal namin sa buhay. Panatilihin po ninyo yung malulusog ang mga magulang, mga anak, mga mahal namin sa buhay. Magkasama-sama po kami na nagpapasalamat sa inyo. Biyaya. Sa pagsalubong namin sa bagong taon, kayo pa rin ang aming kinikilalang Diyos, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Moses, ang Diyos ng bayang Israel, ay ang Diyos na sa lahi na aming pinapupurihan at patuloy na pasasalamatan sa bawat bagong taon na ipinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. God, we expect nothing but more of you this coming 2024. You are a God of surprises. God, we claim, we receive all your gifts that is coming this year. Marami ka pang inihanda. You have a lot in store in us and for us. Napakarami pa na nakahanda biyaya mo sa amin. Panginoon, kaya patuloy kaming maghihintay. We'll keep waiting patiently, Lord, and while we wait, we will serve. We will serve, O God. Salamat po sa mga anak mo narito. Idalay po ninyo ang mga magpapalang spiritual sa kanila sa araw nito. Baunin po namin ito sa pagsalubog sa bagong taon. Higit pa sa mga material na bagay at sa kung ano pang gusto namin matanggap sa mundo ito ay ang presensya ninyo, O Diyos. Ang presensya ninyo, ang pagmamahal ninyo, ang pagpapatawad ninyo, ang paggabay ninyo sa amin, at ang mga salita ninyo na buhay sa amin. Salamat po, Ama. Naway naluluwalhati namin kayo sa pagtatapos ng taong ito at sa pagsalubog po namin sa bagong taon. Patuloy pa rin namin aasamin na maluwalhati namin kayo. Maitaas namin ang pangalan ninyo sa buhay namin at sa buhay po ng GLG Church. God, we are your church. We lift up to you this church. You are the head of this church. Kayo ang ulo ng iglesia. Yes, i-bless po ninyo ang iglesia ito. We receive your blessings as a church. This coming 2024, God, we receive your surprises. This coming 2024, we receive your favor. We receive your healing. We receive your restoration for every family, Lord God. We thank you for every blessing that is to come for this church and for your church, O Lord. Hindi lang po sa GLC, but in all of your church all over the world, O God. Pagpalain po ang lahat ng iglesia ninyo na tunay na sumasamba sa inyo. Ang lahat ng mga true worshipers ay pagpalain po ninyo. Salamat po, Ama. Samahan po ninyo kami sa celebration later. Magiging ating pagsalubong kami alas 12. Balutin po ninyo na inyo banal ng tugo ang lahat ng inyong mga anak. Walang madidiskrasya, walang masasaktan. Lahat ay magiging payapa, malusog, masaya na nag-celebrate sa kanilang mga tahanan. Salamat po, Diyos.